Ating sanligo sa ating buhay. Bless po ba? Sabay-sabay po natin kantahin ang 10,000 Reason, mga kapatid. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be seen when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. And all that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul till You speak again. 10,000 years from the heart is wide. For the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship Your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh,
Lord, with all my heart, I worship you. My head within me, I give you praise.
dalangin namin, Lord God. Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, Diyos ng mga pinagkirahan. Lord, patawarin mo po kami sa nagawin sa araw-araw, Lord, ang mga kasalanan, Lord God, hindi kaya, Lord, at mga kasalanan hindi ka lulukot sa iyo, Lord God. Lord, patawarin mo po kami sa pagkakasalanan, Lord God, sa isip, sa salita, at sa gawa, Lord God. Lord, gabayan mo po kami yung gabi ko, Lord, para po pakinggan po namin ang iyong salita, Lord God, na sana po, Lord God, maging maayos po ang aming gawain ngayong gabi, Lord God. At Lord God, gabayan niyo po sa Kuya Billy, Lord God, pagbibigay po siya ng isang salita, Lord God, tagawin po sa inyong liberal, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa kalakasan, Lord God, sa pagbigay mo sa amin sa araw-araw, Lord God. At nakapunta na po kami dito, Lord God, sa iyong panambahan, Lord God. Gabayahin po kami, Lord God, sa araw-araw, Lord God. Lord, maging maayos po sana, Lord God, ang aming gawain ngayon, Lord God. At i-bless niyo po kami lahat ngayon, Lord God. Nagpapasalamat din po kami, Lord God, sa mga kapatiran, Lord God, na dumalo ngayon, Lord God, para po pakinggan at namnamin ang iyong salita, Lord God. At Lord God, gabayan din po, Lord God, ang mga pastor po namin na magbibigay sa inyo, Lord God, mga mensahe, Lord God. Lord God, gabayan din po, Lord God, ang aming kanang bukas, Lord God, maging victorious po sa Lord God, ang aming gawain, Lord God. At sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Napaka-bless na naman po natin at muli na naman po tayo dinako ang ating mga payapak ng ating Panginoon dito sa ating bahay panambahan. At ngayon pong gabi, muli na naman po akong gagamitin ng ating Panginoon para po ihalag ang kanyang mga salita. Pero may konting kaba dahil may konting kaba, pero sabi nga po hindi naman po hadlang kung ano man po yan. Basta pagkatiwala na po natin sa ating Panginoon. Kukumustahin ko po ang puso po ng bawat isa po sa atin. Tumitibok po ba? Siyempre, tumitibok dahil nasa ating Panginoon po tayo. Kumusta na po ang puso natin ngayon? O kumusta na po ba ang kalagayan ng puso po natin ngayon? Masaya po ba? Amen. Kasama natin ang ating Panginoon. Malungkot ba? May galit ba? May inis ba? Siyempre, normal po tayong tao, nakakaranas po tayo ng lahat po ng yan. O meron po bang sama ng loob o nararamdaman sa mga taong nakapaligid po sa atin? Mahalaga po kasi ito na alam po natin kung ano ang kalagayan ng puso po natin. Para alam po natin kung ano ang magiging tama at yun ang magiging response po natin. Ang puso ang nagbibigay ng buhay ng bawat isa po sa atin. Sure, kapag wala ka pong Panginoon sa puso natin, hindi po tayo magiging masaya. Magiging masaya naman po tayo kahit hindi po natin ganap, pero po may hangganan. Pero kapag kasama po natin ang ating Panginoon, sureless walang katapusan kasaya ng ating mararamdaman. At kung may physical heart po tayo, meron din po tayong spiritual heart. Kasi po kapag puso na po yung tinatamaan, lahat po apektado. Una-una yung pong ating isipan. Kung ano po yung naiisip natin na may maganda, may masama. Pangalawa po, nagiging emotional po tayo. Kaunting mabiro lang po tayo, nasasaktan na po yung puso natin. Masabihan po tayo ng masama, talaga hindi na po tayo makakatulong dahil iniisip po natin yung mga sinasabi po sa atin. Amen po ba? Kaya sasabihin ko po sa inyo, ibabahagi ko po sa inyo ang salita po ng ating Panginoon na magmumula po sa Kawikaan 4:23. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ay siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen. So, ibig sabihin po,
Ibig sabihin po pala sa binasa ko salita ng ating Panginoon, dapat po pala talaga alagaan at pagkaingatan po natin ang ating po puso. Dahil po ang puso po natin ay napakasensitibo. Kasi po minsan, may mga bagay po tayong ginagawa na puso po pala yung ating pinapairal. Hindi na po natin naisawa yung ating isipan. At hindi na po rin natin nahihingi sa ating Panginoon yung kanyang kalooban. Lagi po pinairal natin puso-puso. Minsan po, example na lamang po sa pag-ibig, puso ang pinairal. Sasabihin pa ng iba pa, hindi kayang mabuhay nang wala siya. Imposible naman. Nabuhay ka kasi mula bata nung lumaki ka. Tapos nakilala mo lang siya, hindi ka mabubuhay. Tama po ba? Ewan po ba? Ano sa iniisip po, kasi po ang puso po natin, sinusugod na lang po natin sa mga desisyon po natin. Example na lamang po kung ang itatanim po natin, yung alkansya po. Di po ba, kapag naguhulog po tayo na alkansya sa loob po ng isang buwan, 2 buwan hanggang maka-1 taon, wariyan man yan, pag naka-1 taon po, di po ba malaki? Malaki yung kukuhanin natin. Malaki yung pagkabinuluwas natin. Ganoon din po sa ating puso. Kapag tayo po ay nagtanim po sa ating puso ng kabutihan, maliit man po o malaki, pag tumagal po yan, aanihin po natin yan ng puro po kabutihan. Amen po ba? Pero kung itatanim po natin sa ating puso ay sakit, hinagpis kung ano pong kasakitan, dadalasin po natin yun. Kasi yung pong itinanim natin, puro po kasakitan. So sabi nga po sa Lucas 6:45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana at sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang puso, puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siya naman sinasabi ng labi. Ganun po na po ba talaga yun? Kung ano po palang laman ng ating puso, siya po ilalabas ng ating labi. Kung galit ka, galit yung lalabas. Kasi kung masaya yung puso mo, masaya rin po yung lalabas sa iyo. At sabi nga po dito sa Mateo 7:19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangungulit, pangangalunya, pakikiapit, pagnanakaw, at pagiging saksi para sa kasinungalingan at panirang puri. Lahat talaga po napakahalaga ng ating puso. Dahil kung mapapansin nyo po sa book po ng Kawikaan, ilang beses pong inulit ang salitang puso. Di po, napakaraming beses, 100 beses pong inulit dahil napakasensitibo po. Dahil ito po ang kung hindi po tayo sa kaluguran ng ating Panginoon, puro po madudumi at kung ano-ano na po masasama ang gagawin po natin. At sabi nga po sa Marcos 7:15, hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi sa lumalabas dito. Amen. Kung tayo, i-example ko po, yung pong beef stick. Kumain ka ng beef stick, kung ano-ano na sinabi mo. Pero yung sardinas, nagpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Kaya kung ano po yung nilalaman nito talaga ng ating puso, siya rin po talaga yung makikita po sa atin. Kahit po sabihin po natin na okay, pero ikaw yung makakatuklas eh. Kita ng ibang tao na okay ka, pero yung sa sarili mo, hindi. At sabi nga po sa Marcos 7:20, at sinasabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng ating Panginoon. Kung masama pala po ang lumalabas sa atin, yun din po pala ang nagpaparumi po sa atin. At sa mga awit po na 51:10, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Kapag malapit po pala tayo kapag tapat po tayo sa ating Panginoon, bibigyan po tayo ng pusong talisay, pusong tapat, pusong nagsusumamo. At makikita po natin sa Pilipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip
dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, Jesus. Yung pala po yun, kapag ka pala po tayo inaunawaan po natin lahat ng bagay, kasama po pala natin ang ating Panginoon. At sabi nga po sa Matthew 5:8, pinagpapala ang may mga malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Lahat pala po tayo pagpapalain pagka ang puso po natin ay talagang malinis at makakasama po natin ang ating Panginoon. Kaya po kung tayo po ay nakakaranas, kung tayo po nakakaranas ng puwit sa ating sarili, sa ating puso, isipin po natin, magpatawad po tayo. Hindi po kabawasan sa ating, hindi po kabawasan yung pagpapakumbaba. Para rin sa buhay ko din po, dati din po ako naging matigas. Kung ano-ano na din po yung talagang sabi ko po, hindi kita mapapatawad hanggang sa matuwid yung paa ko. Pero po ngayon, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil nakilala ko po ang ating Panginoon at lahat po na yan inalis po niya sa akin. Kaya po, iiwanan ko po sa inyo as uli ang verse na ito at pag nilay-nilayan po natin mga kapatid para po mas maunawaan po natin ang Kawikaan 4:23. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ay siyang bukal ng buhay mo tinataglay. Mga kapatid, maraming salamat po at sana po may natutunan, may tumingin po sa ating mga puso at isipan at isabuhay po natin kung ano man po ang ating isip. Basta kasama po natin ang ating Panginoon. Amen po. Tanong. Tanong. Maganda yung kasi yung heart na yung excellent na usapan natin. Kasi tayo mga Kristiyano, binabago ng Lord from glory to glory. Ano ba, yung aking pong ugali, ako ay magaling magalit. Ngayon na-overcome ko na siya. Ano ang dapat kong gawin para hindi na bumalik yung pagiging magagalitin ko? Parang babantay na aking puso. Sabi nga po, lagi po tayo magbasa ng salita po ng ating Panginoon. At hindi na lahat po ng bagay, lahat po ng ating nararamdaman, kapag binasa po natin lahat po ng salita ng ating Panginoon, magkakaroon po tayo ng kaliwanagan at matututo po tayo pakumbaba, magpatawad, kung ano man po yung nararamdaman po natin. Ano? Paano po tayo makakatiyak na yung binabasa natin ay sinasapuso natin at sinasagawa? Makikita po yan sabi ko nga po, kahit po ako rin po yung makakapagsabi sa sarili ko kung talaga, kasi katulad nga yung sinabi ko, kung ang ibang tao, kasi po kapag ibang tao po makakakita, pwede po tayo balat kayo sarili po natin yung makakapagsabi kung talagang nasa puso mo yung ginagawa mo. Amen. Ano po yung mga nambubuhay? Yung sabi nila, biro lang yun. Pero nakagaling sa puso lang ng lumalabas. Okay. Kaya kung nambubuhay ka, paano yun? Yun po, kapag ka nabubuli po at alam po natin na na-open kasi kapatid, magpakumbaba na po tayo. Humingi na po tayo ng paumanhin sa kanya. Dahil kung hindi po tayo papakumbaba, iisipin po natin kasi hindi na po yan mamamansin hindi na po yan, magbabago na yan sa mararamdaman mo yung pagbabago niya. Kaya hanggat maaari, wag na po natin gagawin at magpakumbaba na po tayo agad. Sabihin na agad po natin kung yung mga pambubuli po natin ginagawa. Marapat pa po ba ang pambubuhay sa mga Kristiyano? Po. Marapat pa po ba ang pambubuhay sa isang Kristiyano? Pwede naman pong maging masaya kahit walang pambubuhay dito. Kasi yung iba ginagawa parang katatawanan yung isang tao para maging masaya yung grupo. Di naman natin alam kahit yung tao sabi niya wala sa kanya yun, hindi siya nagdaramdam. Pero deep inside, meron yun. Di po ba? Meron po lagi. May nararamdaman po lagi. Kaya po tanong, marapat pa po ba
sa isang Kristiyano na talagang binago na ng Panginoon ang pambubuli? Marapat pa? Hindi na po. Kayo na po sumagot. Salamat po po. Paano ba? Kasi gusto kong malinaw na, halimbawa, may pagbibigyan ko ng text. Halimbawa, pagka nagkakwentuhan tayo, tapos may something na nag-trigger, na mag-trigger sa akin, nagsasalita ako ng masakit. Yung mga bagay na supposed to be na sinasabi, kaya nasasabi natin. Kasi nag-trigger eh. Mayroong isang bagay na madalas nag-trigger sa akin. Kaya ako na nakakapitaw ng mga hindi magagandang salita. Pero yun ay pinipilit kong baguhin. Pinipilit sapagkat alam naman natin na hindi tama. Pero ang tanong ko ay, paano mo mapiprevent yung ganong klase na hindi na siya nalabas sa bibig ko, hindi na nalabas sa buhay? Paano, ano dapat kong gawin? Diba, kung hindi mo na advice sa'yo, ano dapat kong gawin? Tulog ka maghapon eh. Ah, Hindi ka makakapagsalita. Maghapon ka doon. Pati sa Sorry. dami. Paano gagawin ko para ano? Kasi, ano di mo posible na makipagkwentuhan sa inyo, sa mga kapatiran. Bisa pagka nagkakwentuhan tayo, nagkitrigger nyo kasi may mga bagay na nasabi, siya nagkitrigger sa akin. So, paano kayo prevent ganun bagay? Kasi sa kaan sa puso yun eh. Yung gusto mo natin. Kasi birthday mo, kaya kami birthday. Ginusto mo mag-birthday. Pagpipigil na lang po sa sarili o umiwas po sa mga masasakit na sasabihin po natin. Kasi kung itutuloy po natin yung alam natin makakasakit na, lalo kung walang mangyayari. Kumbaga hindi na magbukas si kapatid, hindi ka na papansinin talaga. Para lang po sa akin. At ang the best way po kung alam po natin nasaktan si kapatid, hilahin po natin. Pwede naman po tayo magkape sa labas at sabihin po na sabihin po natin na mismo po sa kanya na kapatid, kung nasaktan kita sa mga nasabi mo, pagpamanahin mo yung mga nasasabi ko na hindi maganda. Kaya pa na yung tanong, kasi may prinsipyo na kung dapat ginagawa. O kaya ginagawa. Sa pagkalis kasi ng mga bagay na hindi maganda sa puso natin, hindi lang nararapat na pigilan natin sarili. Halimbawa, magsasalita na pipigil mo. Maaaring yung ganang sitwasyon magtatagumpay ka. How about next time? Pigilan mo. Okay, napigilan mo pangalawa. Paano pangatlong bagay? Paano pang-apat na bagay? Paano pang-aapat? Kung baka saan uulit eh. Kung patuloy ka mananahimik, hindi mo siya ma-overcome, di ba? Kasi nananahimik ka lang eh. Pero ano din yung ugali mo, ayaw mo naman nananahimik. Pero yung ugali mo na nagagalit ka, ano doon? Gusto mo magsalita, pero masama ka pinipigilan sa sarili mo. So, ang ano kasi na parang nangyari lang is parang preventive na active lang. Pero yung prevention kasi mapalo totally mawawala siya. At ito kasi principle ko. Gagamitin ko yung halimbawa, Facebook. Para lang, this principle is applicable sa lahat ng klaseng masasama. Para ka sa power mo sa natin. Halimbawa, ikaw mahilig ka sa Facebook. No, alam mo na yung Facebook, kinukulisyon na yung oras mo nang walang katuturan. O kaya, any kind of social media na instead na nagkakaroon ka ng devotion, nagkakaroon ka ng pagninila sa Word of God, nakakain ng iyong social media. Then, you realize na mali pala yung social media and you just decided to stop. Ang gagawin mo normally yung telepono, ina-answer natin yung Facebook o kaya Instagram, ina-answer natin. O sometimes, tinatabi natin yung cellphone na malayo sa atin para mag tayo matukso. Ayun pinakanan po dyan. But it will not be an effective solution. Kasi, ganun yun eh. Anong effective? Yung principle of removing and feeling. Ano yung removing and feeling? Kung tinanggal ko yung social media ko,
may nawala sa akin na bakante, vacuum ako. Kailangan yung vacuum, puno ulit yan. Kundi hahanapan natin yan eh. May vacuum ka kasi ng vacuum mo. Dahil ganitong oras sa social media ko, pinigilan mo lang siya. Pero during that time ng oras sa'yo, lagi na temptation, gusto mo kuhanin sa telepono mo, gusto mo mag-Facebook, lagi kami battle. Pero kung yung vacuum na yun, pinalitan mo ng pagbabasa ng Word of God, automatic na wala na kagad yun. Kasi ito time na to, hindi na social media ito, pagbabasa ng Biblia. Ganun din sa pananalita natin. If you try to avoid mga bad words, palitan mo ng mga mabuting words. Eh, pagka dumaras sa punto na nakitam ka na, praise the Lord, hallelujah, yun ang gamitin mo. So nangulugan ako, overcome mo yung emptiness mo, so magiging ka ng pagpapalit ng mga gandang bagay. Anything that you remove sa bawat buhay mo natin, yung oras mo, yung wasting of your time, kailangan ka lang palitan mo yan ng effective time para hindi mo na hanapin ulit yung pagiging, yung oras na walang kaluturan. Anything na talaga natin, pananalita, pag-iisip, dapat lagi natin pinapalitan niya yung mga bagay na magiging natin sa atin. And definitely, you can easily overcome it. Sa short na pananalita, iwas out natin. Gaya ng nasa TikTok ko about sa paggalit ng dila, andun mapapanood nyo yung makakinggan nyo, andun yung positibong paggalit ng dila natin. Dila, isip at puso natin. Yun. Okay, maraming salamat po. Happy birthday. Salamat po.